Hi, hello, 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 madlang people. Hello, madlang people. Ayan. Kamusta, kamusta? No, sasagutin natin yung sinasabi ng mga protestante na ang gulo-gulo daw sa Catholic Church. Mga Katoliko, nagdedebatihan, kaliwat kanan, taas pa ba, left and right, back to back. No? Gulo-gulo sa simbahan nyo, puro kayo debate. No? Yan yung mga common na sinasabi ng mga Protestant kapag ang mga Catholic members ay nagtatalo-talo. At sa ibang mga Catholic naman, kapag nakipagtalo ka sa may posisyon na Katoliko, hindi ka naman daw nakikinig. Ayaw mo magpatama, mapagmataas, mayabang, malaki ulo. No, yan naman. Yan naman yung sinasabi ng iba. Kapag meron kang posisyon sa simbahan at nagbigay ng opinyon ang isang mananampalataya, hindi naman nagpapatama. Sa mga Protestant naman, kapag nakakita naman sila ng mga Katolikong nagdedebate, ang gulo-gulo ng simbahan ninyo. No? Ano ba ang stand ko sa ganito na nangyayari sa simbahan, no? Katoliko sa Katoliko nagbabangayan. Tapos sasabihin ng mga Protestant, ay, ang gulo-gulo ng simbahan yan, no? Tignan mo mga Katoliko. Sa Katoliko naman, kapag ang isa nasa posisyon, yung isa wala, at nagbangayan, ay, yung walang posisyon, nagmamagaling, nagmamarunong, ayaw magpatama. So, lalabas, dahil nasa posisyon, oo lang ng oo. Dahil nasa posisyon, dapat wala kang boses. Dahil nasa posisyon, dapat agree ka lang ng agree. Huwag ka nang mag-isip, umoo ka na lang. So, ganun ba yon? Okay, pag-usapan natin yan. Dito sa Lucas 22 verse 24, Lucas 22 verse 24, ang sabi dito, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. No? Sa Bible to Lucas 22 verse 24, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Isipin ninyo, 12 apostles, sama na nila si Christ, pero nagtatalo pa din. So, ito bang pagtatalo ng mga alagad, ibig sabihin ba nito ayaw nilang magpatama? Ito bang mga alagad na nagtatalo-talo na ito, ang ibig sabihin ba nito ay mapagmataas sila? Ito bang mga alagad na to na nagtatalo-talo, ito ba ay may mataas na edukasyon na narating? Tandaan natin, the 12 apostles, they are illiterate. No read, no write sila. Pero kung titignan natin, itong mga no read, no write na apostles, no, ni Christ, kung tititigan nating maigi, itong mga no read, no write, sila ang church fathers natin. The 12 apostles, sila ang ating church fathers. Mga illiterate po ang church fathers ng Catholic Church. Pero, nagtatalo-talo yung mga yan. Diba? Sabi sa Lucas 22 verse 24, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Ano ang pointers ng sitas na to? No? Ano ba yung pointers na to? Kapag ang mga Katoliko ay nagtatalo-talo, yan ay unang-unang nagpapakita na ang isang Katolikong kaanib pagdating sa usapin ng espiritual, no? Yan ang unang hakbang na ikaw ay nagkakaroon ng pag-unlad pagdating sa mentalidad. Diba? Kaya nagkakaroon ng pagtatalo-talo, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng growth.
Nalalaman mo kung ano yung stand mo at pagkakaiba ng stand nyong dalawa. So, ibig sabihin, ang mga Katoliko po, unang-una ay hindi po uto-uto na oo lang ng oo. Diba? Hindi tayo katulad ng INC ni Manalo na opo, siya nga po, opo. Opo lang ng opo. Yes, yes, yes. That is wrong. That is wrong. Hindi ba? Ang pagkikipagtalastasan pagdating sa aral o pagdating sa isang paksa, yan ay pagpapakita na ang dalawang taong nagtatalo ay may sariling kaisipan patungkol doon sa pinag-uusapan. Meron silang sariling pangunawa. At yon ay magandang senyales. Bakit? Dahil yung dalawang taong nag-uusap ay gumagamit ng isip. Ang isip ng isa, positibo. Ang isip ng isa, negatibo. Kaya kapag yan ay nagbangga, magkakaroon ng pagtatalo. At ang pagtatalong ito ay produkto ng dalawang taong nag-uusap na nag-iisip sa sinasabi. That is a healthy conversation. Why? Unang-una, para rin makapag-isip yung mga nakikinig na, ay oo nga no, ganito pala. Sa kanan, sa kaliwa, at ang nasa gitna ay yung mga Katolikong nagtatalo, nagkakaroon kayo ng awareness. Nagkakaroon kayo ng tanong na, oo nga no, bakit hindi ko to naisip? At ito ay nagbubunga ng pagsusuri na, ito ang stand ni Sanrio, oo nga, pero may point din yung kabila. May point si Sanrio, may point din yung kabila, tama nga naman. Dumadagdag ang ating mga ideas. Kasi, sa mga Katoliko, lalo na't pag-defender ka, hindi yan madaling utuin. Actually, hindi yan uto-uto. Hindi mo yan basta-basta mapapaniwala pag defender ng Catholic Church, yes. Pero hindi nangangahulugan na yan ay pataasan ng ihi. Depende na nga lang kung may personal attack na. Kunyari, naglalaitan na yan. Laitan ng muka, laitan ng itsura, panguka, maitim ka, ganito ka, ganyan ka, yon. Pataasan ng ihi yon. Pero kapag ang dalawang Katoliko, ang pinag-uusapan naman ay aral at opinyon patungkol sa simbahan, hindi po yun pagpapakita ng kataasan. Hindi po yun pagpapakita ng kahambugan. Pagpapakita yon na tong dalawang Katolikong nagtatalo ay gumagamit ng isip kung paano nila i-express ang kanilang paniniwala ayon sa kanyang pananampalataya. Dahil maging ang mga alagad man din ay nagtatalo-talo. Sabi nga sa Lucas 22 verse 24, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kung iisipin nyo, yung 12 apostles nagtatalo-talo kung sino sa kanilang pinakadakila. Ano yung pinakadakila? Sa mababaw na salita, kung sino sa kanila ang pinakamagaling. Nagkakaroon sila ng competition, ang mga alagad. Bakit ganun ang mentalidad nila? Kasi nga, illiterate sila. So, yung pagtatalo-talo ba ng mga alagad at pinag-uusapan nila kung sino ang pinakamagaling sa kanila, kataasan ba yon? Yun ba ay pagpapakita na ayaw nilang magpatama? Hindi. Ipinapakita dyan na ang mga alagad ay meron din po silang pag-unlad pagdating sa mentalidad. Kaya nga hindi nila matibag-tibag ang mga Katoliko. Bakit? Dahil ang pinakamahirap kalaban sa debate pagkapwa Katoliko mo. Yang mga Protestante, wala yan.
Mga sulpot, dedebatihin mo, wala yan. Ang pinakamahirap kalaban sa debate, Katoliko. Kaya pag Katoliko sa Katoliko ang naglalaban, lahat ng protestante nakanganga. Andiyan dyan yung latagan ng referensya, latagan ng mga konseho, latagan ng mga catechism of the Catholic Church, latagan ng mga historical facts. Ganyan kagagaling ang mga defender ng Catholic Church. Kung pag-aaralan nyo ang God died and God died literally, nakakalula ang mga references niyan. Kung pag-aaralan ninyo ang laban ng mga SSPX at ng mga Katoliko, grabe ang mga references niyan, nakakalula mga libro niyan. Kasi ganun kagagaling ang mga Katoliko. Kaya minsan, ang mga Katoliko dahil sa kanilang pag-aaral at sa hilig nilang magbasa, nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang perceptions. Nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang interpretations doon sa binabasa. Doon sa nakasulat. Kaya, hindi po pagpapakita ng negatibo kung tayo ay makakasaksi ng Katoliko sa Katoliko na nagdedebate kung ito man ay patungkol sa simbahan. Kasi po, normal yan. Sa sobrang pagmamahal ng mga defenders ng Catholic Church sa simbahan, gusto din naman namin na maitama din yung kapwa Katoliko. Ganun kasi yung mentality kapag defender ka. Gusto ng kapanalig natin na maitama ako, ganun din ako. Gusto ko rin maitama yung pananaw ng kausap ko dahil sa sobrang pagmamahal namin sa simbahan. Sa sobrang malasakit namin sa simbahan, ultimo kapanalig namin, tinatapik namin yan. Pero dahil ang mga nag-uusap-usap dito ay mga depensor ng simbahan na napapanood natin, hinahangaan natin, sinusubaybayan natin, may mga kanya-kanya yang kaalaman kung paano nila ipapaliwanag yung bawat detalye na kanilang sinasabi. Merong agree, merong magdi-disagree. Pero kung pag-aaralan natin yung nag-a-agree at magdi-disagree, yang mga reaksyon na yan ay bunga yan ng pagmamahal nila sa simbahang Katoliko. No? Kaya yung pag naglalaban-laban ng mga Katoliko, nga mga protestante, nga. Sasabihin nila na ang gulo-gulo ng simbahan dahil puro daw debate, mga magkakapanalig, magkakadebate, walang pagkakaisa. Paano nga magkakaroon ng debate ang INC sa INC nakaanib? Hindi naman yan, hindi naman sila pwedeng lumaban. Ang tanging pwede lang nilang gawin, opo! So nga po! Diba? Parang mga baka, opo! Parang mga baka, diba? Samantalang tayo, kailangan meron tayong confirmation. Ganyan katatalino mga Katoliko. No? Papaliwanagan mo. Halimbawa, True Church. True Church ang Catholic Church, tapos Katoliko ka. Talaga, paano mo nalaman? Nasaan ang evidence mo? Ganon tayo. No? Pag sinabag naglatag ang Katoliko na ang rebulto ay hindi Diyos-Diyosan, tapos umapila yung isang Katoliko. Talaga ba? Paano mo nasabi? Nasaan ang katibayan mo? Ganon mag-isip ang mga Katoliko. Hindi katulad sa Protestant. Si Felix Manalo ang anghel mula sa silangan. Amen! Opo! Inaral? Hindi. Oo lang ng oo. Bakit? Kasi uto-uto. Ganun ang uto-uto eh. Opa! Opi! Opi! Opa! Ganon. Pero ang Katoliko, mahirap yan bilugin. Dahil ang mga Katoliko, malawak ang isip. Tayo kinakailangan pag magsasalita ka, bigyan mo ko ng katibayan. Kaya mahihirapan silang mang-akay ng Katoliko. Tingnan ninyo, sa dami ng mga nagkakaroon ng debate
na Katoliko sa Katoliko, bakit mas lalong dumadami? Bakit mas lalong nagiging maingay at mas lalong nagiging palaban ang mga Katoliko? Oh, bakit? Kasi naririnig at nakikita nila yung delivery of words ng magkatunggali. Doon silang umangangi. Kunyari, ayon sa Council of Trent, ayon sa Council of Chaldean, ayon sa Council of Alexandrian, may state dito ang ating isa sa church founder, si Saint Augustine. Oh. 'Di ba? Nakaka-amaze na yun ang hindi kayang tapatan ng mga protestante. Kaya kung magkakaroon ng debate, ang pinakamahirap kalaban, kapwa Katoliko. Kasi maglalatagan yan ng references sa references. At maganda yun. Kasi nalalaman natin yung history. Nalalaman natin, ay may ganito palang sinabi sa sa aklat na to. Ay may ganito palang sinabi sa ganitong referensya. Nakukuha natin yung mga references nila pag naglalaban-laban sila. Kasi ganun din ako, sinasamantala ko yan eh. Sinamantala ko yan dun sa God died versus God died literally. Nagbabanggaan sila, grabe. Magagaling din ang CFD Cebu. Nagbanggaan yan. Talakan sila, God died o God died literally. Sila, ang tinitingnan nila, na yung ibang Katoliko, sinasabi nila, ma-pride ang CFD Cebu. Ang CFD Cebu, mga bastos yan. Ang CFD Cebu, mga walang pinag-aralan, mga hindi marunong magpasakop. Hindi naman ako ganon. Hindi ako ganon. Ang ginagawa ko naman, o sige, maglabang kayo. Inaabangan ko yung references. Yung references ang inaabangan ko kasi yun ang kukunin ko. Yun ang kukunin ko yung references kasi pwede ko siyang magamit sa mga protestante. 'Di ba? Kasi pag sinabing God died and God died literally, ito ay patungkol kay Christ, pwede ko siyang magamit sa mga anti-Christ katulad ng INC ni Felix Manalo. Pwede kong gamitin yun sa debate na ayon sa Council of Trent, ayon sa Council of Chaldean. Magagamit ko siya. Pero on the same side, ang iniisip ko din naman doon, God died o God died literally, bahala kayo dyan, basta sa akin namatay si Kristo sa krus. Period. Bahala kayo magtambling-tamblingan dyan, pero magagaling. Actually, ang ganda at ang sarap manood ng mga debate ng Katoliko sa Katoliko kasi masyado siyang fierce. Masyado siyang malaman, napakamiti. Nagiging masagwa lang sa ibang Katoliko yung ganon. Kasi ang iniisip nila, ano ba yan, Katoliko sa Katoliko nag-aaway-away. Katoliko sa Katoliko nagdedeba-debate. Tandaan po natin, like what I've said sa nilatag ko sa inyong sitas, no? Sa Lucas 22 verse 24, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Nagtatalo-talo yan at normal yun sa tao kahit hindi po sa simbahan. Wala pong tao na hindi po nakaranas ng pakikipagtalo. Basta't ikaw ay normal ang pag-iisip mo, no? Normal ang pag-iisip mo, mararanasan mo talaga ang makipagtalo ka. Whether sa negosyo, sa trabaho, sa simbahan, sa loob ng bahay. Nagtatalo-talo yan kasi may kanya-kanya tayong perceptions sa buhay. May kanya-kanya tayo kung paano natin nauunawaan yung mga nakikita ng ating mga mata. Kumbaga, may kanya-kanya tayong panghuhusga. No? Kaya tingnan nyo, MCGI, nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa MCGI pag umalis na yung kaanib nila sa MCGI. Hindi ba? Nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa INC pag umalis na sila sa INC. Sinisiraan nila yung INC pag wala nang hindi na sila kaanib ng INC. Sinisiraan ng MCGI pag hindi na siya MCGI na kaanib. Pero tayong mga Katoliko, nagtatalo-talo man tayo, nananatili tayo sa loob ng simbahan.
Nagtatalo-talo man ng mga ibang mga Catholic defenders, nananatili sila doon. Kaya lang nagkakaroon ng pagtatalo-talo dahil sa sobrang pagmamahal nila sa simbahan. Sa sobrang dedikasyon na maipagtanggol ng isang mananampalatayang Katoliko ang inang simbahan, nagkakaroon ng debate. Ganon ka-pure ang pagmamahal, lalong-lalo na ng mga aral na Katoliko sa simbahan. Gusto nila na ang bawat isa ay maitama. Ang nakakalungkot lang talaga, no, nagkakaroon lang talaga ng pagkakataon na nagkakaiba sila ng pananaw. Nagkakaiba sila ng nais ipaliwanag, ng nais iparating, pero hindi po ibig sabihin noon na sila ay magkaaway. Hindi po yung ganon. Iba yung nagtatalo sa nag-aaway. Iba yon. Yun lang yung pangit sa ibang mga Katoliko na nung natapos ang kanilang debate, magkaaway na sila. Hindi na sila nag-usap. Nagkaroon ng personalan. Unlike kasi sa akin, kagaya sa akin, nangyari sa amin ni Kuya Hamskiri, nagtalo kami. Hindi kami nagkaroon ng samaan ng loob. Naging mainit lang ang aming balitaktakan pagdating sa katuruan ng simbahan. Pagdating sa kung paano titignan, yung kung paano mo ipopost ang isang bagay. Yon, doon na kami nagkaroon ng nagtalo kung paano mo iintindihin yung mga ginagamit ng mga protestante laban sa'yo pagdating sa mga references. Kung paano ka magpo-post para ipagtanggol ang simbahan, doon kami nagtalo, pero hindi naman kami nagtalo ni Kuya Hamskiri ng personalan, yung naglaitan kami, hindi. Makikita nyo rin naman ang sinasabi ni Kuya Hamskiri, di ba? Ay, si Sanrio, hinahangaan ko yan. O nakita nyo rin naman ng presentations ko, si Kuya Hamskiri, matalino. Nandoon pa rin yung paghanga namin sa isa't isa, pero nandoon din kaakibat yung hindi kami pabor doon sa pinag-uusapan namin. Kunyari, nagtalo kami ni Kuya Hamskiri na ang love at ang crush ay iisa. Kunyari, para sa akin, ang love at ang crush ay iisa. Kay Kuya Hamskiri naman, ang love at ang crush ay magkaiba. Yon, doon kami nagtalo sa love at sa crush na paksa. Pero, pag wala na yun sa usapan, yung love at crush, normal pa rin kaming nag-uusap. Normal pa rin kami na magkakakwentuhan kasi hindi naman yun personalan. Aral sa aral, opinion sa opinion, o kung may doktrina man, doktrina sa doktrina. Yun lang yung aming pinag-uusapan. Pero labas doon, yung aming personalan. Yung pag sinabing personalan, naglaitan kayo sa muka, nilait na ako sa pagkatao ko. Wala naman kayong nabasa sa sinabi rin ni Kuya Hamskiri, di ba? Na nilait ako. Wala rin naman kayo narinig sa akin na nilait ko siya. Talagang nakafocus lang kami doon sa conversation, doon sa pinag-uusapan. Kaya there is nothing wrong na magtalo-talo. Kaya para sa akin, napaka-impokrita ng taong ganon. Napaka-ingrata na makakita na nagtatalo-talo na Katoliko. Mga ipokrito na. Hindi, nakadepende kasi yan. Nakadepende yan. Hindi katulad sa ibang Protestant, katulad ni Erwin Sanchez na isang INC. Hindi talaga nagkakaroon ng debate sa loob ng INC na tatag ni Felix Manalo kasi nga bawal silang lumaban. Bawal lumaban sa pamunuan nila. Tingnan nyo ang simbahan. Hindi nagko-condemn yan kung ano ang gusto mong sabihin, kung ano ang gusto mong ipaliwanag o ituro. Tiglok! Look, Martin Luther. Martin Luther is a former Augustinian priest. He is a monk and he is a Bible scholar of the Catholic Church. Look what he did. Ano yung ginawa ni Martin Luther? Lumaban sa simbahan. Nilabanan ni Martin Luther ang mga obispo. Kinondem ba siya? Pinakulong? Tiniwalag? Hindi. Bagkos pinatawag siya ng simbahang Katolika. O Martin Luther, humarap ka sa amin.
paliwanag mo ang solas. Yan, yung mga faith alone, Bible alone, paliwanag mo yan. Kaharap niya ang mga obispo ng mga konseho. Ano man yung naging statement ni Martin Luther, yan ay iginalang ng simbahang Katolika. Dahil hindi po nagkokontrol ng tao ang simbahang Katolika. Nang akay, bumuo ng Protestant Reformation. Nagalit ba simbahan? Hindi. Dahil kung nagalit ang simbahan at kinondem ang mga Protestant, hindi yan dadami. Because during that time, Katoliko lang ang umiiral, wala pang Protestant. Wala pang sulpot, Katoliko pa lang. Gasino na lang magpataw ang Catholic Church noon. Natugisin niya si Martin Luther, nagkakalat ng lagim. Pero anong ginawa ng simbahan? Hinayaan siya. Dahil karapatan niya yon bilang isang tao. Katulad na lang sa mga Bible. The Catholic Church compiled the Bible. Anong ginawa ng Church of England? No, anong ginawa ng Church of England? Sila ay gumawa sa ilalim ng 50 scholars na King James Bible translations na binubuo ng 66 books. Galing yung translations na yan sa Latin Vulgate. Yung gumawa ng translations ang Church of England at nanangaral sa mga Katolikong kaanib para sirain ang simbahang Katolika. Nag-react ba ang Catholic Church? Hindi. Hinayaan lang sila, sige. Kasi karapatan niya yon. Ganon din ang Katoliko sa Katoliko. Karapatan ng bawat Katoliko na i-express ang kanilang opinyon pagdating sa kanilang pananampalataya. Not unless heretical ka na talaga. Halimbawa, pag ang isang Katoliko nagbigay sa iyo ng standard references at nabasa mo sa mata mo at mali yung pagkakaunawa mo naman talaga, tanggapin mong mali ka. Kasi may pinakita sa iyong standard references. Pero kapag ang Katoliko sa Katoliko ay nagtatalo ayon sa kanilang personal na opinyon at hindi involve ang Biblia, kalayaan din nila yon na pag-usapan. Hindi yan kinokondem ng Catholic Church. Bakit? Kasi pagpapakita yan na ang kaanib ng Catholic Church ay matatalino. Nagkakaroon sila ng curiosity, ng pagtatanong, na bakit ganyan yung sinabi niya, parang mali. Doon pa lang, di ba, naku-curious ka na, gumagana na yung utak mo. Hindi, parang mali yung ginagawa nito eh. Teka nga, syempre kunyari, ako, naglatag kunyari ang isang Katoliko ng isang statement, syempre isipin ko, ay hindi, mali ito, teka. Kumbaga yung sa'yo, yung goal mo, is ipaliwanag sa kanya kung saan ka naging tama. Diba? Kung saan mo masasabi na may part na, uy, ito yung part na to, tama ako dito, bakit mo pinamamalian? Ganon. Ngayon, syempre, yung isang Katoliko, ay, para may sinabi si Sanri yung mali, hindi ako pabor, teka nga, sasagot din yung isa. So, yung point lang nila doon, na itama kung nasan yung mali na pinag-uusapan. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Pero hindi porket may pagtatalo na nagaganap sa loob ng simbahan, yun ay matatawag na ang simbahan natin ay magulo. Like what I've said, Lucas! Nasaan na yun? Teka lang po. Yun, Lucas 22 verse 24. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Okay, dito tayo. Ano pa yung positibo na pwede nating tignan kapag tayo ay makakakita ng Katoliko sa Katoliko nagtatalo sa isang paksa, lalo na kung may kaugnayan ito sa simbahan, lalo na kung may kaugnayan ito sa pananampalataya. Ano pa yung isa nating makikita ritong positibo? Okay.
Ipinapakita nito na ang isang Katoliko, pag nakakita tayo ng mga nagtatalo-talo, hindi yan madaling utuin. No? Ipinapakita dito na ang bawat mananampalatayang Katoliko ay hindi basta-basta nauuto dahil sa matibay na paninindigan ng bawat Katoliko bilang kaanib ng simbahang Katolika. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng sabihan agad-agad ng dahil sa gusto mo lang nang wala kang matibay na ebidensya. Kaya mahirap utuin ang mga Katolikong defensor. Not unless mukha kang pera. 'Di ba? May mga Katoliko nag-CFD kuno pa dahil sa pera. Denmar ng SDA. Denmar Santiago ng SDA, mukhang pera. Bakit? Anong sabi niya nung nag-usap sila ni Kuya Hamsky Ray? 'Di ba? Mas okay nang maging mukhang pera. Di mukhang pera nga siya kesa daw sa walang pera. What is the reason why Denmar Santiago na isang debater nag-jump into SDA? Because of what? Inaral ni Denmar Santiago ang True Church sa Catholic Church. Alam niya ang mga chapters and verses na ginagamit ng simbahang Katolika kapag dating sa usapin ng True Church. Alam niya rin ang Standard Catholic Church pagdating sa mga sacred images. Denmar Santiago knows the 7 sacraments of the Catholic Church. Pero bakit siya nag-SDA? Why? Dahil hindi naman talaga bukal sa loob niya na siya ay magiging Katoliko. Hindi naman kasi talaga yon bukal sa loob niya. Siguro iniisip niya na kapag siya nagbalik sa Katoliko, sisikat siya ng husto. Sisikat siya ng husto, panonoorin siya ng maraming Katoliko kasi converted siya. No, hindi ganoon ang Katoliko. Ang mga Katoliko, lalo na kapag hindi masyadong aral, panonoorin ka niyan, kinakailangan literal na magaling ka. Hindi pwede, ay Katoliko ako. Katoliko lang ako, tas magla-live ka? Hindi, kasi ang mga Katoliko din, masyado naman din kayong buwis buhay. No, yung mga nanonood na Katoliko, yung mga meron silang kanya-kanyang mga hinahangaan, yung tagahanga ni Father Darwin, tagahanga ni Kuya Jando, tagahanga ni Kuya Wendell, Talibong, may kanya-kanya kayong mga choices kung bakit nyo sila hinahangaan. Kasi ang mga kaanib naman ng simbahan, yung mga hindi sila katulad ko na dumedepensa, mga ano naman din yan. Masyadong matataas ang mga standards. Ang gusto nila sa mga Katoliko, yung mga nagbubuwis buhay din sa latagan. Yan yung napansin ko sa ibang mga kaanib ng simbahan. Gusto nila yung mga kung saan pwedeng mamartir yung defensor. Yan yung mga gusto nila, yung talagang yung mga Katoliko, yung kapag pinanood nila yung isang tao, buwis buhay yung latagan. Yung para kung pag protestante ka, manggigigil ka talaga. Talagang mamartirin mo yung defensor ng Katoliko. Yun yung mga gusto nila eh. Lalo na sa panahon ngayon, ayaw na ng mga Katoliko yung pabebe, yung pa-clean image, yung pabanal kuno. Ang gusto ng mga Katoliko, yung talagang palaban, yung tipong marites na marites ang labanan dito. No? Yung talagang chikadora. Na kapag pag lumaban sa protestante, mala Miriam Defensor Santiago. Yun yung ngayon eh. Yun yung panlasa ng tao ngayon eh. Yun yung napapanahon. Yung ala Miriam Defensor Santiago ka. Kapag lumaban ka sa faith mo. Ganun na ngayon, di ba? Kaya tayong mga Katoliko, pag nakakita kayo ng ganyan, ay mahirap to, utuin. Kasi, kung sa kapwa Katoliko mismo, naghahanap siya nag-a-analyze siya na tama ba tong sinasabi nito? Kumbaga, sa kapwa Katoliko mo na nga lang, iniisip mo agad tama ba sinasabi nito? What more pa sa sulpot? Subukan nilang aralan yung mga defensor ng simbahan na
na itinatama din ng kapwa Katoliko. Try nilang aralan. Nagsasalita pa lang sila, inaaral na yan ng mga depensor ng simbahan. Kaya isa sa pinaka nakakatakot pag protestante ka, ang aralan mo ang mga depensor ng simbahan. No? Ang aralan mo ang mga defender, tapos sulpot ka, mahirap yan. Hindi nila yan pwedeng gawin. Okay, di tayo. Okay. Ngayon, bakit ba nagtatalo-talo ang mga depensor ng simbahan? Bakit? Dahil ang mga defender ng Catholic Church ay hindi yan po agreeable thinker. Hindi sila very agreeable mag-isip. Hindi sila madaling sumang-ayon. Bakit? Kasi kahit Katoliko kami, kapag nagsasalita ang mga Katoliko, nag-iisip na yan, nag-aaral na yan. Kumbaga, nagkikwento ka pa lang, pinag-aaralan ka na ng mga defender ng simbahan na tama ba yung sinasabi nito. Siyempre kasi yung ilalatag mo, inaral na nila eh. Inaral na nila. So yung hindi nila, yung pinakikinggan nila doon, kung tama ba yung pagkakasabi mo. No? Para mas lalo kang maging matalim magsalita, mas lalo kang maging malalim magpaliwanag. Ang gagawin mo diyan, iintindihin mo din yung isasagot sa'yo. Kung tama ba yung naging opinion niya doon sa opinion mo. Kapag meron siyang opinion na parang, teka lang, parang hindi yata ganito yung ibig kong sabihin, pwede kang magsalita para maintindihan din niya kung ano yung side mo. Kaya nagkakaroon yan ng pag-uusap. Hindi yan, ang mga defender kasi hindi yan agreeable eh. Na, opo! Tama po! Diba? Hindi. Si Father Archie Giriba nga, pari na yon. Pero tignan nyo mga Katoliko, nagre-react, di ba? Tama ba yung ganyang misa? Nagsasayaw sa misa. Pero pari yon. Pero tignan nyo yung mga Katoliko, kahit pare, hindi sinasanto. Inaalam kung saan siya nagkakamali. Kasi ganun ang mga Katoliko. Hindi lang tayo basta oo ng oo. Pinag-aaralan din natin kung ano yung mga bagay na nakikita natin at naririnig natin. Ang tawag dyan ay healthy mindset. Ibig sabihin, matalino ka. Kasi hindi ka basta-basta naniniwala. Yan ang mga defender ng simbahan. Okay. Kaya yan ang dahilan kung bakit madalas tayong makasaksi ng mga defender ng simbahan na nagtatalo-talo dahil hindi sila madaling paniwalain. Bakit hindi sila madaling paniwalain? Bakit hindi madaling maniwala ang mga defender sa Rio? Hindi kasi sila uto-uto. Hindi sila uto-uto. Okay. Hindi sila... Kaya sa mga sulpot, kay Erwin Sanchez, sa mga protestante, sa mga pigsa, no? Sa mga pigsang ito, lalo ka na Denmar Santiago, no? Pigsa ka, no? Sa lahat na nagsasabi, no? Na magulo ang ating simbahang Katolika, na magulo ang ating samahan, no? Sa mga nagsasabi niyan, dahil may pagtatalo-talo na silang nasasaksihan, Katoliko sa Katoliko, ang gugulo ninyong mga Katoliko kayo. Palibasa kasi sa mga pigsang to, sa mga sulpot na pigsang to, na bigla na lang tumubo kung saan-saan, hindi ko alam. Diba? Pag sinabing sulpot, pwedeng ilarawan sa pigsa, bigla na lang sumulpot. Baka mamaya sa bandang puwet ko pa kayo sumulpot, diba? Ay nako, mga sulpot. No? Kaya nagtatalo-talo ang mga Katoliko kasi nga hindi kami madaling maniwala. Palibasa tong mga sulpot na to, tong mga pigsa na to, oo lang kayo ng oo. Halimbawa na lang, INC. Opo! Siya nga po, kapatid, lagak time na.
Ika po. Yan. Di ba mga uto-uto? Ngingitian kayo, magandang ngiti. Lagak na. Abuloy na. Kaligtasan ito. No? Ibigay ang sobre sa ating kapatid. Ligtas na ligtas ka. Abuloy na. Yan. Diba? Uto-uto. Paano kayo magkakaroon ng debate sa loob mismo ng pamunuan ninyo? Mga uto-uto kayo. Opo. Siya nga po. Diba? Kami, hindi kami ganon. Kahit Katoliko ka pa, wag mo akong utuin. Hindi kami ganon. Ang mga Katoliko, defensor man o hindi, nag-iisip yan. Tama ba nilalatag neto? Tama ba katwiran neto? Kayo, kahit mali katwiran, opo, Anghel si Manalo. Siya ang oo, di Jacob. Opo. Siya ang huling sugo. Opo. Yan. Ganyan ang uto-uto. Pero inaral ba nila? Opo ng opo. Opo. Super opo. Inaral ba? Inaral nyo ba yung sugo? Inaral nyo ba yung pagkasugo ni Felix Manalo? Basta opo. Yes. Correct. Yan. Ganon. Kayo, katanga. Okay. Tapos, kapag yung kapanalig nila ay kumontra dun sa ministro, syempre magkakaroon kayo ng magtatanong ka. Diba? Ay, teka lang, parang may mali. Paano naging sugo si Felix Manalo? Tatanong-tanong ka. Anong sasagot sa'yo? Huwag kang sumagot! Ako ang ministro mo! Say yes! Opo! Ganon. Huwag magbasa ng Bible! Okay! Diba mga tanga? Natanong ba nila mga ministro nila? Kung kailan nagsimula at anong referensya ang gagamitin na si Felix Manalo ay sinugo ng Diyos? Pwede sila magtanong ng ganon? Pwede sila magtanong kailan nagsimula ang INC? Pwede sa ministro? Bakit tiwalag is waving? Hindi ka pwedeng mag-question. Hindi ka pwedeng dumebate sa ministro mo, tapos kaanib ka lang, simpleng kaanib ka, tiwalag ka. Kaya kung ayaw mo magtiwalag, opo! Opi! Diba? Sino ngayon ang merong magandang sistema pagdating sa aral. Ang Katoliko na hindi mo pwedeng utuin, lalaban yan. Kahit Katoliko ka pa, kapag nakitaan kita ng mali yung statement mo, laban tayo. O yung mga INC, na kapag lumaban ka dun sa ministro mo, tiwalag. Lumaban sa ministro, tiwalag. Anong gagawin ninyo? Magbabaka-baka kayo doon. Opo. Siya nga po. Yan, ganun. Ganon. Di ba? Yun lang ang lagi nilang sasabihin sa tuwing sila sasamba. Ama! Kakaama. Kakaama. Ama nino? Ama ni Luther? O ama ni Satanas? Anak ng tokwang aral yan, no? Sabi ko sa inyo Huwag yung mga sulpot. Kayo naman konting kembot lang ng mga Katoliko, lagi kayong mai-issue Ang dami-dami yung issue, dami yung rapist. Okay. Kaya ito ay pagpapakita na ang mga kaanib ng INC ni Felix Manalo, mga walayang paninindigan. Walang yagbols. Walang yagbols yan. Hindi ka pwedeng manindigan sa sarili mong katwiran, matitiwalag ka. Pwede silang dumibate sa ministro nila?
pwede nilang tanungin, gagamit sila ng standard references. Bakit po sabi rito sa pasugo ninyo, the Catholic Church is a true church? The Catholic Church founded by Jesus Christ. Bakit ganito po sa pasugo? Pwede nilang tanungin yon? Hindi. Di ba? Bawal ng babae mangaral, bawal ng babae mangaral. Di ba? Sa INC, hindi pa pwedeng mamuno sa iglesia ang isang babae. Pero sa founders nila, 19 founders, 4 babae. Tinanong ba nila yon sa mga ministro nila? Hindi pa pwede. Dahil kapag sila nanindigan at nag-question sa mismong simbahan na kinaaaniba nila, tiwalag yan. Pero sa katolikong simbahan, pwede mong tanungin yan. Pwede kang magtanong at accurately nasasagutin yan ng mga kaanib ng simbahan dahil lahat ng aral ng Katoliko ay may paliwanag. Pwede kang sumalungat. Pwede mong tanungin kung ano gusto mong tanungin na nakukuha mong negatibo sa mga sulpot. Pwede mong tanungin yan. Na bakit po ba ganito yung ano? Bakit po ba ganito sa simbahan ninyo? May babae ba kayong pope? Ang mga Katoliko po ba nagpapatay sa Inquisition? Kayang sagutin ng Catholic Church yan with standard references. Pero natanong ba ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo kung ilan ang founders nila? Natanong ba nila yan kung ilan ang founders nila? Naku po. Na? Kaya ang INC nakaanib, wala yung paninindigan. Kasi tayong mga Katoliko, kapag meron tayong isang bagay na nalaman o naunawaan o nabasa, paninindigan yan ng kaanib. Kasi yung mga Katoliko, lalo na pag-aral, agresibo yan. Agresibo yan sa aral. Talagang isasaliksikin yan na hindi pa pwedeng hanggang dito lang ako. Kailangan laliman ko pa yung pinakamalalim. Hindi ako magpapatalo, lalo na kapag Katoliko yung kausap. Hindi ako magpapatalo, kailangan ko pa tong alamin, kailangan ko pa tong aralin. Kasi sa atin, ang pakikipagtalakayan sa aral, challenge. Yan yung nagpo-fuel sa atin na-challenge ka, ay hindi pa pwede, kailangan ko tong malaman, hindi pa pwedeng matalo ako. Ganon tayo eh. Sila kasi, opo, siya nga po, uod ni Jacob si Manalo. Opo! Siya yung nasa Biblia sa Old Testament. Yes! Yes! Ganon agad sila, no? Imaginein mo, sumasang-ayon ka sa isang bagay na hindi naman nila inaral. Diba? Sumasang-ayon sila sa isang katuruan na hindi naman nila ni-research. Unlike sa Catholic Church, ang mga kaanib dito, hindi yan sumasang-ayon basta-basta kasi may kanya-kanya kaming pagre-research. May kanya-kanya kaming pag-aaral. At nasa isang tao na yon, na kaanib ng Katoliko, kung paano niya yon naiintindihan. At doon niya yun ipinapaliwanag na ito yung ayon sa binasa ko, ganito, ayon sa binasa ko, ganyan. Tapos nagbasa rin yung isang Katoliko, nag-research din, ganito yung binasa ko, ganito yung naunawaan ko, at hindi yun nag-meet. Hindi siya nag-meet. No? So nagkaroon sila ng argument. Arguments ang tawag doon. Pagpapaliwanag ng mga Katoliko, both parties sa kanilang mga inaral. At yon ay pagpapakita na silang pareho ay nag-aaral. Kaya hindi yon negatibo. Ang pupulutin nyo doon, huwag nyo titignan kung galit ba yung isa o galit yung isa. Ang titignan nyo doon yung mga ideas. Doon kayo tututok. Doon kayo tututok yung ideas. Parehong Katoliko. Parehong may followers. Nagtatalo. Kunin natin kung ano yung mga inaral nila. Ganun dapat. Ako, ganyan ako. Pagdating sa aral, tuso ako. Wala akong pakialam kung may issue yan. Maraming depensor ng simbahan na may issue. Wala akong pakialam sa image mo. Pero tititigang kita. Kailangan kong malaman kung ano tumatakbo sa utak mo pagdating sa katuruan ng simbahan. Kaya habang nagsasalita sila, sinusulat ko yan. Bahala kayo, mag-away-away kayo dyan, basta isusulat ko to. Kasi yung mga aral na itinuturo nila, no? Yung mga aral na nilalatag nila,
Hindi yan libre. Pinagpaguran nila yan. Pinagpaguran nila yan para kung paano nila natutunan yan. Siyempre, pinagpaguran nila. Para hindi na ako mapagod kakabasa, edi makikinig na lang ako. No? Makikinig na lang ako. Na, ito pala yung, sulat. O, pag nasulat mo lahat, at saka mo i-analyze, kung ano yung pagkakaiba. Ito yung stand ng isa, ito yung stand ng isa, isulat mo pareho yung kanilang mga sinasabi. Ngayon, pag naisulat mo na, natapos na yung argumento nila, tsaka mo ngayon aralin. Ano ba yung pagkakaiba nila? I-connect mo. Doon ka magkakaroon naman ng sarili mong conclusion. Kung ano yung masasabi mo sa kabilang panig at kung ano rin ang masasabi mo sa kabilaring panig. Doon mo maiintindihan ano ba yung stand ng parehong ito. Bakit ba sila nagtatalo? Tsaka ka makakagawa ng conclusions mo. 'Di ba? Kaya maling-mali na nakabasa ko ng ibang mga Katoliko, sa iba ko ring mga followers, no, ay nakabasa din naman din ako ng hindi rin magaganda dahil like what I've said, sa sobrang pagmamahal natin sa mga sinusubaybayan natin, talagang ipinagtatanggol natin sila. Pero tatandaan ninyo mga kapanalig ko, no, kapag tayo ay lalaban pagdating sa simbahan o gusto lang din natin ipagtanggol yung mga hinahangaan nating Katoliko, doon lang tayo tututok sa aral. Lagi lang tayong magsasalita doon sa kung ano ang pinag-uusapan nila. Kasi kapag tayo ay hahaluan natin yan na, kunyari, ikaw kasi napakayabang mo kasalanan mo to magkakaroon kayo ng ng personal grudge. Magkakaroon kayo ng galit. Baka mag-lead yan na hindi mo na siya pansin hindi na kayo nag-usap. 'Di ba? Parang kay Lenny tsaka kay Bongbong, 'di ba? Maraming mga magpapamilya na hanggang ngayon hindi pa nag-uusap dahil sa election, last election, 'di ba? Yung kay Lenny tsaka BBM. Ang dami po, kahit yung mga iba kong mga kamag-anak hindi pa rin nag-uusap dahil diyan sa BBM Lenny. No? Kaya kung tayo magko-concentrate lang doon sa pinag-uusapan nila, hindi kayo magkakaroon ng galit. Doon lang tayo laging tututok sa kung ano yung kanilang pinag-uusapan. Doon tayo magbibigay ng message na mali ka naman kasi yung point ni Sanrio ganito. 'Di ba? Sana ganun din sa kabilang panig. Mali ka din kasi yung point ni Hamsky Ray ganito. Para magkaroon kayo ng pag-uusap. Kaya lang iba rin din kasi nabasa ko doon sa iba. No, sabi pa nung nabasa ko pa doon na isa, si Sanrio tagal ko nang kilala yan, mayabang talaga yan. Paano niya ako nakilala? Hindi ko nga siya kilala. 'Di ba? Si Sanrio matagal ko nang kakilala yan doon sa mga nagko-comment. Matagal ko na nakilala yan, nasubaybayan ko yan, talagang di yan nagpapatamas. Mayabang yan. Paano mo ako nakilala? Hindi nga kita nakaka-chat. Hindi nga kita nakaka-video call. Paano mo nalaman na gano'n ang personalidad ko? So may mga tao talaga na bumabase sa nakikita ng mata. Kaya nga 'di ba, lagi ko ring sinasabi sa mga kaibigan ko, always guard your senses. Lagi nating babantayan yung mga senses natin kasi yan yung ginagamit ng demonyo para ikaw ay magkasala. Yan ang ginagamit ng demonyo pagdating sa panghusga. Ginagamit ng demonyo ang tenga, ang pandinig. Bulungan ka lang na, tignan mo si Sanrio, ang yabang-yabang ka lang kung sino. Kahit hindi mo naman kilala yung tao, naniwala ka naman. Oo nga, yabang yan. Diba? Nagkwento-kwento sa'yo yung kaibigan mo, hindi mo naman kilala ang Sanrio. Si Sanrio, ba kilala ko yan, gay yan, ganyan yan. Tignan mo, pakinggan mo yung sinasabi. Oo nga, yabang no? Naniwala ka kaagad na hindi mo naman kilala yung tao kung ganun ba ugali. Dahil saan? Sa pandinig. Kaya ang pandinig, yan ay nilalaki pa ng talino. San pa? Sa mata. Makakita ka lang ng ng naka-sleeveless, tapos lumalaban sa simbahan o kaya sexy yung katawan, naka-swimsuit. Sasabihin na agad, ayan ba yung maka-Diyos? Makakita lang kayo nagtatalo-talong Katoliko, pareho, tinan mo pareho mga impokrito, naglalaban-laban, no? Mga sinungaling, mga banal na aso. Bakit?
pamamagitan ng mata. Kaya ang mga mata natin, babantayan natin, lalagyan yan lagi ng utak. No? Utak. Ano pa? Bibig. Bibig. Yan, number 1, bibig. Dila. Diba? Ginagamit na rin yang dila. Actually, madala sa mga born again pa lang. Diba, mga born again? Dila. Ginagamit na, ano yan, isa yan sa ginagamit ni Satanas. Diba? Kukudaan mo ngayon yung tropa mo. Hoy, si Sanrio, tignan mo yung itsura, oh. Piling babae, oh. Oh. Ikaw naman, na nakinig, na hindi gumamit ng utak, oo nga, feeling maganda, hindi yan makajos. Gumamit ka na agad ng mata mo, nagkasala ka. Ilong. Diba? Ilong. Ano ang ginagawa ng mga tao? May naaamoy akong mali dito. Ganon, 'di ba? Kahit wala ka na amoy na literal, pero parang I smell something fishy. Nanguhusga ka na kaagad, hindi mo pa nga nalalaman kung totoo o hindi. Makaamoy ka lang na kunyari na isang tao na mabaho, maaaring galing sa trabaho. Ano agad iisipin mo? Ba yan? Dugyot, di naliligo. Ganon agad. Diba? Bakit? Hindi kasi nilalagyan ng talino. Kaya kung titignan nyo, nag-describe ako sa inyo ng mga senses sa muka. Nasa ibaba sila ng ano? Nasa ibaba sila ng ano? Ng utak. Diba? Ang mata nasa ibaba ng utak. Ang ilong nasa ibabang bahagi ng utak. Ang bibig nasa ibang bahagi ng utak. Ang tenga nasa ibabang bahagi ng utak. Bakit? Dahil ito ang unang kikilos. Ito ang unang mong gagamitin sa mga senses mo at sa puso mo. Gagamit ka lagi nito pag gagamit ka ng puso. Kaya nga sa taas, lalagyan mo ng utak ang mata, lalagyan mo ng utak ang tenga, lalagyan mo ng utak ang pang-amoy, lalagyan mo ng utak ang iyong bibig, at lalagyan mo ng utak ang iyong puso. Siya ang magbabantay, no, sa mismong sarili mo. Lagi tayong mag-iisip. Huwag mong hayaan na ang mata mo ang kumontrol sa isip mo. Ang isip mo dapat ang kokontrol sa mata mo, sa tenga mo, sa ilong, sa bibig, at sa nararamdaman mo. Kaya siya ang pinakamataas na bahagi ng ating katawan. Okay. Lucas 9 verse 46. Lucas 9 verse 46. Dito rin sa Lucas 9 verse 46, sinabi na naman dito, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Binanggit na naman. Nagkakaroon talaga ng pagtatalo ang lahat ng tao pag normal kang tao. Ang isang normal na tao, nagkakaroon yan ng katunggali. Dahil ang taong walang katunggali, hindi gumagamit ng utak. Walang sariling bait ang taong walang katunggali. Baliw. Walang taong hindi nakikipagtalo. Paghuhugas na nga lang ng plato, pinag-aawayan pa. Bakit? Kasi iniisip nung maghuhugas, ako na naman. Siyempre, magpapalamang naman ba siya? Ibig sabihin, gumagamit siya ng utak. Teka lang, para kahugas, kabit ako na naman. Oy, bakit ako naman maghugas ito? Baka naman gusto mong maghugas. Lalaban ngayon yung isa. Bakit ako maghuhugas? Nakita mo may ginagawa ako. Gumagamit ng utak. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Hindi lang sa simbahan. Kahit sa loob ng bahay. Pagtatalo.
ay bahagi yan sa pamumuhay ng mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Dahil yan ay naging bahagi din sa buhay ng 12 alagad. Naging bahagi yan sa buhay ng 12 apostles, nagtatalo-talo sila. Pinggan nga eh. Nagtatalo-talo eh. Alam nyo ba noon, kapag yung mga kapatid ko, syempre lagi ako'y naguhugas. Kasi puro lalaki kapatid ko eh. Ang gagawin, dahil panganay ako, hindi rin ako magpapalamang. Sabi ko sa inyo, yung mga takip ng kaldero, nagliliparan yan. Ginagawa flying saucer. Baka naman! Minsan, pitik-pitik pa sa akin yan. Syempre, panganay ako, mando-mando ka. Pag wala tatay ko, tsaka nanay ko. Tayo, minsan dito pa sa patilyo. Hugas. Diba? Syempre, authority ko bilang panganay na, ako na naman manda kayo sa akin pag alis ni Mudang. Manda kayo sa akin pag alis ni Pudang. Tayo, hugas. No? Normal po yun. Normal yun. Hindi masama ang makipagtalo ka, kaya ka nakikipagtalo kasi gumagamit ka ng isip. At doon mo na ipapakita sa mga tao na hindi ka tanga. Kasi nag-iisip ka. Okay. So, sa nagsasabi na etong si Sanrio malito, ma-pride, taas ng ego, hindi nagpapakorek. Feeling niya siya lagi tama. So ito bang mga alagad na to na nagtatalo-talo at tinatanong kung sino ang pinakadakila sa kanila sa Lucas 9 verse 46? Ma-ego, ma-pride, mayabang, nagtatalo-talo at ang topic pa, sino pinakadakila sa kanila, sino pinakamagaling. Imagine, sa 12 apostles, kung halimbawa, nandito yung mga 12 apostles, di ba? Nagtatalo-talo sila kung sino pinakamagaling. Siguro yung mga time na yan, sinasabi, oy, sino pinakamagaling sa amin? Syempre, illiterate yan eh. Nandun pa rin syempre yung normal nilang tao. Diba? Yung normal na pagkatao. Usually yung mga illiterate, mayayabang. Yung mga kapos, usually mga mayayabang yan eh. Dahil illiterate sila, sabi sa Lucas 9 verse 46, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. So sino sa kanila ang pinakasikat, pinakatanyag, pinakamagaling. Kung iisipin natin, nandoon tayo, kasama natin sila, maaaring tinatanong nila yung mga disciples nila, hoy, mamili nga kayo, sino pinakamagaling sa aming 12? Ganyan ang mga eksena niyan. Papatalo ba? Syempre, minsan nag-uusap-usap yan. Pag di ba na-convert ko? Pwedeng ganon. Na-convert ko to. Pwedeng ganon sila. Hindi yun pagpapakita ng pagyayabang. Pagpapakita yun nila kung ano yung mga naging accomplishments nila o nagawa nila para sa simbahan. Yung pagtatalo-talo ng mga alagad, kung sino sa kanila ang pinakadakila, yan ay pagpapakita na inaalam nila kung sino yung mas maraming alam. At hindi yun masama. Pero syempre sa mga tao na feeling humble, tandaan nyo may fake humility. May pekeng pagpapakumbaba. Diba? Ang mga pekeng pagpapakumbaba, kapag halimbawa ako nagtanong, kunyari lang, sino mas magaling sa amin ni Denmar Santiago? Syempre sasabihin ng ibang tao, ang yabang na Sanrio. Masyadong nagtataas ng bangko. Ganon. Ang mga may pekeng kababaang loob. Bakit? Hindi pagbabataas ang pagtatanong. Yung kataasan, papasok lang yan kapag sinabi mong mas magaling ako dito. Lahat ng merong confirmation na hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi sa'yo lang galing, yon, pwede mong sabihin mayabang. Halimbawa, mas maganda ako dyan eh. May tsura ba yan eh, mas maganda ako dyan? Yon, ang yabang mo naman. Pero kung magtatanong ka, sino mas matalino sa amin ni Denmar Santiago?
Anong kayabangan doon? Wala. Kaya ganun din ang mga alagad. Nagkaroon sila ng pagtatalo-talo kung sino sa kanila ang pinakadakila. Sino pinakamagaling sa amin? Kataasan ba yon? Hindi. Bakit? Nilalaki pa ng pagtatanong. Kaya tatandaan natin, may mga pekeng pagpapakumbaba. Isa na yan si Denmar. Ilang beses yan nag-public apology sa akin, nagbago ba? Hindi, di ba? Mas lalo pa nga naging worst. Ilang beses yan sa akin nag-public apology yan kasi sinabi niya na ang luminous mystery ay pekeng mystery ng rosary. Hindi raw yan tinatanggap ng simbahan ng luminous mystery. Na pa yan sa Radio Veritas, yung issue na yan. Nakarating yan doon. Nag-post yan na si Moises ay Kristiyano. Nag-public apology na naman siya doon. Maraming beses po yan nag-public apology, nagbago ba? Hindi. Bakit? Kasi nga, peke ang pagpapakumbaba. Kaya pag ako nagagalit, kunyari sa isang Katoliko, hindi ko kunyari, nagkasorihan na kami, nagkapatawaran, hindi ako yung on the spot, okay agad. Nagbibigay ako ng space sa sarili ko na pakalmahin ang emosyon ko. Kasi hindi pwedeng ganun eh. Kahit na nagkasorihan kayo, hindi pwedeng isang ganun lang, okay ka kaagad, hindi. Ando doon pa rin syempre yung feelings. So ang ginagawa ko, dahil hanggat nararamdaman ko yun, nakadistansya lang ako. At inaantay kong humupa yung nararamdaman ko na yun. At saka ako lalapit pag okay na ako. Kasi wala naman problema dun sa tao. Ang problema nasa sarili ko. Na hindi ako pwedeng lumapit sa kanya basta-basta kasi ayaw pa ng sarili ko. Kailangan ko munang kumalma. Kailangan munang maging okay ng sarili ko. Pag okay na kami ng sarili ko, at saka ako lalapit sa kanya. Kasi hindi naman yung tao ang may kasalanan, kundi yung sarili ko kasi ayaw pang kumalma. Kumbaga, pag masyado ka pang maalon, kahit kahingian kayo ng sorry, pero maalon na maalon pa rin ang nararamdaman mo, dumistansya ka muna. Hindi naman yon pagpapakita na mayabang ka, mataas ka, ma-pride ka, hindi. Pagpapakita yon ng respeto din sa sarili mo. Na gusto ng sarili mo munang mapag-isa. Gusto ng sarili mo munang hanapin yung katahimikan. Kasi hindi din naman ganun kadali na nagpalitan kayo rin ng mga negatibong salita sa inyong pinag-uusapan. Siyempre, hindi naman manhidang mga tao, di ba? Siyempre, nagkasugatan kayo, di ba, ng salitaan. So, kailangan, didistansya ka muna, maghihilom ka muna, maghihil ka. Kapag nagkaroon ka na ng healing at saka ka nalalapit sa kanya, kamusta na? Ganun lang yon. Kaya ganun talaga ang ugali ko. Didistansya muna ako para kumalma. Kasi ang pangit nun maalon yung damdamin mo para lang mapakita mo sa tao na ay okay na kami friend na kami ulit. Para lang maipakita mo doon anong gagawin mo. Makikipagtsikahan ka kaagad? Hindi. Hindi po. Hindi pwede yun. Hindi ka po pwede makipagtsikahan doon agad. So anong gagawin mo? Kakausapin mo muna yung sarili mo. Myself, okay ka lang ba kahit nagkaayos na kayo? Okay lang ba ang sarili ko? Syempre hindi. Myself hindi pa masakit pa din. Sige, distansya muna tayo. Kalma muna tayo. Kausapin muna natin ang sarili natin. Para hindi maging plastic yung pagharap mo sa kanya. Para kung mag-usap man kayo, totoong tao ka. Bakit? Kasi kinausap mo siya doon sa panahon na okay ka na. Kasi kapag hindi ka okay at kinausap mo yung taong yung pinaplastic mo siya. Bakit? Hindi mo naman siya gustong kausapin, napilitan ka lang eh. Yun ang isa sa ugali ko na masasabi kong ganun ako. Hindi ako nakikipag-usap sa taong hindi sa akin okay. Pag hindi ako okay sa tao, kunyari, nakita ko tong taong to, hindi parang para sa akin, ayoko sa kanya, hindi ko siya kinakausap. Kasi gusto ko, yung kakausapin ko, yung gusto ko. Pero pag hindi ko gusto yung tao, iniiwasan ko yan. Kasi hindi ako magiging patas sa kanya.
Hindi ako magiging patas sa kanya, nakakausapin ko siya. Tapos, ang alam ko sa sarili ko, naaayaw ko siya. Diba? Kumbaga nag-uusap kayo, pero nilalait mo naman sa isip mo. Pangit yung gano'n. Hindi ka nagiging patas dun sa tao. Kaya ako, kapag meron akong hindi gusto talaga, hindi ko pinapansin. Kasi kawawan, pangit yung ganong ugali. No? Okay. Nasaan na ba? Nasaan na ba? Okay. Lucas 9 verse 46. No? Ngayon, minsan ang bawat tao, no, tayo, ang bawat tao, ang bawat kaanib ng simbahang Katolika, bagamat may mga flaws, di ba? May mga kapintasan naman talagang simbahan. Bagamat tayo ay may mga kapintasan, minsan kailangan mo ring manindigan sa kung ano yung paniniwala mo o opinion mo. Kailangan mo rin minsan manindigan, hindi naman dahil sa parang nagyayabang ka na tama ako, kundi para rin ipaunawa mo sa kanya na ito yung naiintindihan ko. At minsan, kailangan din naman din ng tao na wag mo nang pilitin na mabago pa yung opinion ng isang tao kasi nga opinion niya yun. Hindi mo pwedeng ipagsiksikan na dahil ito yung opinion mo, yun na rin, susunod na din siya. Hindi pwedeng ganon. We have to respect our differences. Igalang natin ang pagkakaiba ng bawat isa. Kung nagbigay ka sa kanya ng ganitong stand at hindi niya yan tinanggap, respetuhin mo yun. Kasi minsan yung nangyayari, nagbigay ka ng isang opinion, tapos hindi niya tinanggap ng isang tao, magagalit ka kaagad kasi hindi niya tinanggap. Sabihin agad, ay mayabang to. Hindi niya tinanggap ang sinasabi ko, mayabang ka. Hindi pwedeng ganon ang maging mindset nating mga tao. Kapag meron kang binigay na isang opinion at hindi naman niya tinanggap, hindi po yun kataasan. Yun po kasi, yun ay pagpapakita na meron siyang sariling opinion. So, kung may opinion ako, may opinion din siya. At kung hindi niya tinanggap ang opinion ko, respeto na yon sa kanya. Doon mo na ipapasok ang salitang respeto. Hindi po, mali po ang thinking na hindi porket hindi tinanggap yung opinion mo o yung sinasabi mo is mayabang na, mapagmataas, ayaw magpakorek. Isang araw magiging heretiko na yan, magtatayo na yan ng sarili niyang sekta. Mali po yon. Kung ang opinion niya ay sumasang-ayon kayo, yun ay dahil gusto ninyo yung sinasabi niya. At kung ang opinion din naman niya may hindi sumasang-ayon, yun ay dahil may sarili silang opinion. Kaya kung ano man ang opinion ng kausap mo, whether it is negative or positive, pag yan ay hindi tinanggap ng kausap mo, you have to respect it. Kasi ganun ka mag-isip at iba naman yung way niya sa pag-iisip. Marami na rin po akong mga nakausap na kabataan na hindi rin naman lahat ng opinion ko tinatanggap nila. May mga sinasabi sila sa akin na, Sandrio, ang ingay-ingay ng bunganga mo, parang hindi ka Katoliko. Sandrio, hindi ka man lang maghimahinahon, parang gayahin mo na lang si Father Darwin. Tignan mo nga yung paglalive mo, para ka nasa palengke. Opinion nila yun eh. Hindi ako nagagalit doon. Meron din namang ibang mga Katoliko. Sandrio, gusto kita pag napapanood kita sa live. Hindi ako naboboring. Tawa ako ng tawa sa pag nakikita talaga kita. Hindi buo araw ko pag hindi kita napapanood. O kaya Sandrio, dami ko nang dinownload sa'yo na video mo dyan sa Facebook mo. Tuwang-tuwa kami ng pamilya namin, pinanonood namin sa TV. May mga gusto din yung way ko. Ano man ang mga opinion ng mga tao sa akin, whether negative or positive, okay lang yun. Bakit? Opinion kasi nila yun. Doon papasok yung pagrespeto ko sa kanila. Kaya nga, di ba, lagi ko sinabi ko nung huli, di ba, ano ang negative comment na sinabi ko sa mga nanlalait sa akin? Nagsabi ba ako sa mga Katolikong nang baba sa akin na mali ka dyan?
Hindi. Bakit? Kasi opinion nila yun. Masakit, makabasa ng mga panlalait sa'yo sa pagkatao mo, lalo na kung hindi mo naman din sila kilala. Diba? Hindi naman natin sila kilala. Lalait-laitin ako ng ganon. Kung makalait sa akin, ito si Sanrio, banal-banalan, close kita. Ito si Sanrio, ayaw magpakorek, close kita. Yung mga apostol nga, nagtatalo-talo eh. Hindi rin sila nagpapakorek, so mataas na yon, mayabang na yon. Hindi na sila pwedeng magbigay ng sarili nilang opinyon. Wala na yon, mali yon. Ganon lang yon. Diba? Ganon yung ibig kong sabihin. Hindi porket na hindi ko tinanggap ang advice ni Kuya Hamski Ray, mayabang na si Sanrio. Hindi. May sarili kasi akong opinyon. At kapag yung opinyon na yon ay hindi tinanggap ng pinapayuhan mo, doon mo na ibibigay ang respeto. Hindi po yun kataasan. Dahil ang bawat Katoliko ay may kalayaan kung ano ang dapat nilang paniwalaan. Kaya nga ang sabi ko, di ba, may mga tao akong pinipili kung sino ang pakikinggan ko. Hindi ka naman pwedeng halimbawa, may problema ka sa buhay asawa. Ang nagpayo sa'yo, broken family, makikinig ka ba doon? Di ba hindi? Hihingi ka ng advice pagdating sa loyalty. Ang mag-a-advise sa'yo, babaero. Maniniwala ka doon? Manghihingi ka ng advice pagdating kung paano magtipid sa pera. Ang magpapayo sa'yo, magnanakaw. Maniniwala ka doon? Di ba hindi? Nasa choice ng isang tao kung kanino siya maniniwala. Kasi usually ang tao naman, pinaniniwalaan na nagbibigay ng payo, depende dun sa pagkatao ng nagsasalita. Si Kuya Hamski Ray kasi, hindi ko pa ganun kakilala. Hindi ko pa siya ganun kakilala, hindi pa ako ganun kakomportable siya nabiruin, kasi formal yung itsura niya eh. Napaka-formal niya, hindi ko siya pwedeng biruin, baka mamaya ma-misinterpret niya ako, nag-a-adjust pa lang ako. Kaya hindi ko alam kung paano siya mag-isip, kung ano yung tumatakbo sa utak niya, hindi ko alam. Kaya ako, hindi pa pwede na, tawag nito, bigla-bigla na akong maniniwala, lalo not like what I've said, hindi ko nga po siya kilala. Yun lang po yung point ko doon, hindi ko siya ganun kakilala. Kaya, sa akin, hindi naman po yung pagpapakita ng kataasan kapag dating sa kung ikaw ay magbibigay, kung ikaw ay tatanggi sa payo ng iba. Hindi po yun pagpapakita na mayabang ka, na feeling mo ikaw na magaling, feeling mo ikaw na matalino. Hindi po, doon yun na po ipapasok sana yung salitang respeto. Galangin po natin yung paniniwala ng ibang tao. Kung hindi niya tinanggap yung advice, doon sa isang kapanalig, hayaan natin. Irespeto na lang natin yon, ipagdasal natin na sana maintindihan kanya. Kasi, like what I've said, when it comes into advices, lalo na't pagdating sa aral, tapos nagsimula pa kayo sa pagtatalo, hindi yun madaling tanggapin. Diba? Hindi yun madaling tanggapin na mag-a-advise ka, tapos bago kayo nagkaroon ng advice-an, dun pa lang sa umpisa na pag-uusap ninyo, against na kayo agad. Mahirap yun. No? Ang point ko lang doon, hindi pinaniniwalaan si Kuya Hamski. Kaya lang kasi, hindi ko pa siya talaga ganun kakilala. Siyempre, nakita nyo naman si Kuya Hamski Ray, formal. Nakita nyo naman ako. Formal ba ako? Mukha ba akong formal? Diba? Hindi. Hindi po ako mukhang formal. So, ayoko naman din po na magkaroon ng misunderstanding na pipilitin ko na maniwala na lang sa kanya para lang sa tao, para lang matuwa mga Katoliko na, ay, ang bait-bait ni Sanrio, mapagpakumbaba o umagri. Kahit na ayaw mo, yun po yung mali. Kasi niloloko mo yung sarili mo. No? Niloloko mo yung sarili mo, yun ang mali. Umaagri ka kahit ayaw mo. Pinaplastic mo na yung taong kausap mo, pinaplastic mo sarili mo. Ako kasi, napaka-open ko sa tao. Pag sinabi kong ayoko, ayoko. Pag sinabi kong gusto ko, gusto ko. Walang preno ang bunganga ko. Kaya yung nagsasabi na nagmamalaki si Sanrio, mayabang, hindi nakikinig. Opinion ko po kasi yun. Yun ay aking
desisyon sa sarili ko. At hindi yun pagmamalaki. Nirerespeto ko rin po yung sarili ko na meron akong sariling desisyon yung sarili ko. Meron sariling opinion ang sarili ko na ginagalang ko din yun. Hindi lang sa ibang tao ang paggalang ko, pati sa sarili ko ginagalang ko po. Ginagalang ko kung ano ang iniisip ko, ginagalang ko kung ano yung nararamdaman ko. Hindi lang nararamdaman ng ibang tao, hindi lang po yung iniisip ng ibang tao, pati din po yung sarili ko. Kasi hindi ko naman din maibibigay yung pagmamahal sa ibang tao kung hindi ko muna mamahalin ang sarili ko. Ito yung desisyon ng isip ko, kailangan ko yung respetuhin. Kung hindi siya nag-swak sa opinion ng iba, wala po akong magagawa doon. Kasi yun po yung desisyon ng isip ko na dapat kong galangin. 'Di ba sabi nga, love yourself? Love yourself. Meron siyang opinion, may opinion din ako, at hindi yun pagpapakita ng kataasan. Hindi yun pagpapakita na hindi ka tumatanggap ng pagtatama. Siguro may kanya-kanya lang tayo ng pamamaraan kung paano natin tatanggapin yung mga sinasabi sa'yo ng ibang tao. Katulad sabi ni Erwin Sanchez kanina, binara ko yan. Yan, INC, si Erwin Sanchez. Burahin mo yung video ni Hamsky Ray. Sabi niya, burahin ko daw. Mas matanda ako sa'yo, pinapayuhan kita. Anong sabi ko sa kanya? Bakit ako makikinig sa'yo? Bakit ako makikinig sa payo ng isang protestante? INC ka. Inuutusan mo ko na sundin ko yung payo mo bilang Iglesia ni Cristo. Sabi niya, nakakatanda daw siya. Binalik ko sa kanya yung tanong, bilang isang nakababata, tatanggapin mo rin ba ang payo ng isang Katoliko kung sasabihin ko sa yung magkatoliko ka? Di ba hindi? Hanggang sa dinilit ko. Kasi nakalimutan ko yung video kasi naka-expose dahil nga masama yung pakiramdam ko, yung sikmura ko nag-aalboroto. So, binura ko ngayon, sabi niya sa akin, tignan mo, Sanrio, nakinig ka din sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi ako nakinig sa'yo. Kausap ko ang mga CFD. Na Sanrio, burahin mo na yung video mo. Okay na pala kayo ni Hamsky. Sabi kayo, nga po pala nakalimutan ko kasi ang maghapon iniisip ko yung sakit ng sikmura ko. Hanggang ngayon masakit po. So, yun yung iniisip ko buong maghapon. Kaya nawala sa isip ko yung mga naging videos ko, kaya kabubura ko pa lang. Akala ni Erwin Sanchez ng INC, binura ko yun kasi nakinig ako sa advice niya, hindi po ako nakikinig sa advice lalo ng protestante. Sa ibang Katoliko, nga yung advice ka ng ibang Katoliko, hindi ko pinakikinggan eh. Protestante pa kaya? Diba? So yun po yung dahilan. No? Dito po tayo sa final statement natin. Mateo 16 verse 5 to 12. Mateo 16 verse 5 to 12, ang sabi rito, nang makarating ang mga alagad sa kabilang ibayo, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo at iwasan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ng mga Saduseyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-iingat at iwasan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Nang mag-usap sila sa isa't isa na nagsasabi, hindi kasi tayo nagdala ng tinapay. Ngunit alam ni Jesus, kaya't sinabi niya, o kayong maliliit ang pananampalataya, bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong tinapay? Tignan nyo. Ang mga disciple ni Christ, nagtatalo-talo dahil sa tinapay. Di ba? Maaari dyan nagsisihan sila na sinabi nila, ikaw kasi hindi ka kasi nagdala ng tinapay, kasalanan mo yan eh. Siyempre, isa bakit ako sinisisi mo? Dapat nga, obligasyon mo yan. Diba? Sabi ni Kristo, sinabi ni Jesus sa kanila, no? Sinabi ni Kristo sa kanila, o kayong maliliit ang pananampalataya, bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong tinapay? Diba? Nagtatalo-talo. Kasama na nila si Jesus. Nagdedebate pa. Tatalo-talo sila. Bakit? Ano pinagtatalunan? Tinapay. Isipin ninyo, paano kung kayo nandiyan sa panahon na yan, nagtatalo-talo sila tungkol sa tinapay. Kasama na nila si Kristo. Ano mga chikahan dyan? Siyempre malamang ganito yan.
Yan, kasalanan, bida-bida, hindi nagdala ng tinapay. Nabi nang magdala ng tinapay, syempre sasagot yung isa. Wow, hanep, dapat nga ikaw magdala ng tinapay eh. Bakit ako pagbibit-bitin mo? Ano ako katulong? Nagtatalo-talo kung bakit hindi nagdala ng tinapay. 'Di ba? Make sense. Ang lahat ng bagay ay hindi pwedeng mawalan ng pagtatalo. Whether spiritual, trabaho, buhay pamilya, buhay pag-aasawa, maging ang mga kaparian, ang mga obispo, ang mga kardinal, ang mga santo, ang mga Catholic defender sa panahong hindi pa compiled ang Bible, nagtatalo-talo yan. Bakit? Kasi lagi yang nag-iisip. Lagi silang gumagamit ng isip. Kaya hindi yan basta-basta sumasang-ayon. Dahil kung sumang-ayon yan, agad-agad hindi siya nag-isip. 'Di ba? Kaya tingnan mo, ano ang naging desisyon ni San Nicolas nung nagtuturo si Arius sa harap ng madla na si Kristo ay hindi Diyos. Ano ang naging desisyon ng isip ni San Nicolas? Bastos ka. Doktrina ng simbahang Katolika, binababoy mo. Pak! Sapok. Sinapok niya yon. Si San Agustin ba yon? Si San Agustin ba, kung hindi ko lang kung si San Agustin, basta isang bishop ng Catholic Church. Anong sabi? Hindi ko lang kung si San Agustin na, Hoy, Jerome, ano karapatan mong mag-translate ng Bible? Hindi ako sumasang-ayon sa translations mo. Kinwestiyon si Jerome. Tinalakan yan. At hindi lang ng isa, kundi maraming Bible scholar. Syempre, magtataas ng kilay. Diba? Ang kapal ng mukha mo, Jerome. Ikaw nag-translate ng Bible, edi sa pangalan mo nakakredit yan. Paano kami? Ikaw lang magaling dito? Ganun yon. Hindi yan basta-basta tinanggap ng mga konseho, yung Bible, hindi. Kaya iba-iba yung date niyan eh. Di ba merong 385 ba yon? Merong iba 395, merong iba 4th century. Depende yon sa mga konseho. Hindi sila sabay-sabay Hindi sila sabay-sabay tumanggap. Yung iba pinag-isipan nilang maigi kung tatanggapin ba natin to. Kasi karapatan nila yun eh. Karapatan nila. Yung Ethiopia, meron silang Ethiopian Bible, walang revelation yun. Pero Katoliko sila. Ginagalang sila ng simbahan. Ganun ang mga Katoliko. Akala nyo, si Saint Jerome na nag-translate ng Bible, nag-compile ng Bible, tinanggap agad ng Bible, hindi. Ginarag yan. Siyempre, kahit ako kung Bible scholar din ako, yung kapalang mukha mo, ano yan, lahat kami magpapasakop kay Jerome. Tapos ang mga nasa harap niya, mga obispong matatalino din. 'Di ba? Can you imagine? Siyempre lalabas nun, si Saint Jerome ang responsible kung bakit nagkaroon ng aklatang Katoliko. Big deal yun. Big deal yun. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng aklatang Katoliko. Tapos ikaw, Bible scholar ka. O, hindi tataas ang kilay mo. Parang sinasabi sa'yo na, ano ko, Jerome? Bobo? Diba? Anong tingin mo sa akin? Walang utak? Lahat kami magpapasakop sa compiled na aklat mo at ang hawak-hawak mo pa buong Katoliko. Ninarag yan. Nagtalo-talo yan. Pinagtalunan po yan. Compilation ng Bible. Yes. Pinagtalunan po yan. Hindi yan basta-basta tinanggap. Kaya, yung mga kung nagkakaroon man ng pagtatalo-talo ang mga Katoliko, mapa-social media man o hindi, yan ay normal. Abnormal lang po ang hindi nakaranas ng pakikipagtalo. Baka itong si Erwin Sanchez, yung kinaaniban niyang iglot, mga abnormal nando doon. Hindi nakikipagtalo, siguro mga may ganon. Kasi kung ang taong hindi nakikipagtalo, yan yung mga tao na very agreeable mag-isip. Oo lang ng oo.
Tain na pinakakain sa'yo, yes, sarap! Diba? Tubol na yung pinakakain sa'yo, sarap, opo, sarap, Parang kay Bes, ihi na pinaiinom, sarap, Bawal makipagtalo, sabi ni Bes, uminom ng ihi, pwede, o mag-inuman tayo ng ihi rito, sarap. Ganon. Yun yung mga taong hindi gumagamit ng utak. No? Yun yung mga taong hindi gumagamit ng talino. Uud si Jacob. Uud ni Jacob si ano? Si Felix Manalo. Uud. Ay, siya nga po. Opo. Si ano nga, si Manalo Ibong Mandaragit. Ay, opo. Siya nga po. Hindi ka pwedeng sumalungat. Bakit? Walang utak. Kaya ang isang tao na very agreeable, opo. Sabi ni Kokay, di ba? Opo. Yung mga taong ganyan, opo ng opo, siya nga po ng siya nga po. Mga taong tanga. Mga tanga yan. Sa totoo lang, yung mga taong yes lang ng yes, tanga yun. Kaya yung ginawa ko, hindi yun katangahan. Hindi yun sa pagmamataas. Hindi yun dahil sa ayokong magpakorek. Gumagamit din ako ng sarili kong utak. Kung gumagamit sila ng sarili nilang utak, gagamitin ko din yung utak ko. Pero hindi porket hindi ka umagri, ibig sabihin mayabang ka na. Pagrespeto yon sa sarili mo dahil yon ang nilalaman ng utak mo. Yon ang nilalaman ng sariling isip mo. Galangin at mahalin mo rin naman yung sarili mo. Hindi ako kaanib ng INC na opo lang ng opo. May pagkakaiba ng opinyon ang bawat Katoliko at kung tayo ay magbibigay ng pagpapayo, tanggapin man o hindi, dapat mong respetuhin yung kanyang opinyon. Dahil may sarili ka ding opinyon na nire-respeto niya. At hindi yon pagpapakita ng kataasan. Pagpapakita yon na ginagalang mo din ang sarili mo dahil ito ang paniniwala mo. Wag lang sa doktrina. Yan. Wag lang sa doktrina na kapag tinuruan ka at alam mo naman talagang mali ka, lalo na pag may standard references, mas mabuti yon magpatama ka. Kapag gumagamit na ng CCC, pag gumagamit na ng Bible, yan. Hindi ko dyan lalabanan si Kuya Hamskiri. At yung pinagtalunan naman namin ni Kuya Hamskiri, hindi naman yung tungkol sa mga doktrina. Hindi involve ang Bible doon. Hindi kami nag-usap tungkol sa Bible. Tungkol yon sa opinion namin kung paano namin uunawain yung mga sitwasyon. May sarili siyang expression, may sarili akong expression. Na yun doon tayo dapat maging broad-minded. No, hindi po ako INC. Na kapag sinabi ni Kuya Hamski na ganito, gagayon ako, opo, siya nga po. Hindi ako born again. Jesus is your personal Jesus is your personal savior. Amen. Amen. Diba? Amen, amen. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit. Hindi ganon. Hindi tayo laging mag-amen. Hindi tayo laging, yes po, siya nga po. Wah! Hindi ganon. Kapag meron kayong sariling opinion at sa tingin nyo hindi kayo uma-agree dun sa kausap nyo, maging honest kayo sa kanya. Kasi hindi kayo nagiging patas kausap kapag hindi kayo honest sumagot dun sa taong kausap nyo. Kapag ang pakiramdam nyo ay hindi naman talaga okay, sabihin nyo, hindi ako okay. No? Hindi ako okay. Kapag ang kausap ninyo, sa tingin nyo ay naiilang kayo, sabihin nyo, naiilang akong kausap ka. Maging open kayo at maging totoo kayo sa lahat ng mga makakausap nyo. Huwag nyo nang tignan kung ano yung sasabihin ng iba. Ang lagi mong iisipin kung ano ang sasabihin ng sarili mo.
Gumawa ka ng mabuti at gumawa ka ng masama, ang tao laging may masasabi sa'yo. Huwag mong pilitin na maging maganda ang tingin lahat ng tao sa'yo kasi meron din naman mangangayaw. May taong ayaw ng maingay, may taong ayaw ng tahimik. Ganon talaga yon. Yin-yang ba? Yin-yang, black and white. May gusto ng puti, may gusto ng itim. Kaya kapag tayo ay makikiharap o haharap sa mga tao, huwag mong isipin na gusto ko siyang i-please. Ang lagi mong iisipin yung sarili mo. Ano ba ang gusto ng sarili mong ipakita dun sa taong kaharap mo? Pero wag naman yung pag galit ka, gusto mo siyang saksakin. Wag naman ganon. Or kung gusto mo siyang saksakin, sabi mo, alam mo, sa totoo lang, galit na galit ako kasi gusto ko tang saksakin. Yun, pwede yun. Ganon, pero wag naman yung bigla mo na lang sasaksakin. Hindi ganon. Hindi ganon yung meaning ko. Kumbaga, kung hindi ka okay dun sa tao, sabihin mo, i-confess mo, hindi ka okay sa akin. Ayoko ng ugali mo. Ang baho ng ugali mo. At least aware siya. No? Alam niya na hindi mo siya gusto. Eh di siya rin iiwas sa'yo, eh di hindi kayo mag-aaway. Di ba? Maiiwasan niya yung pag-aaway. Bakit? Kasi hindi ka na niya didikitan. Magiging okay kayo. No? Kaya sa akin, yan, yung ginagawa niya nila Denmark, kaya ako nagagalit yan. Actually, hindi naman ako galit sa protestante. Galit ako sa mga balasubas na protestante. Marami akong kaibigang protestant na matapos kong makadebate, naging kaibigan ko. Actually, pinagtatanggol pa nga nila ako eh. Mga Muslim, dami kong kaibigang Muslim. Diba? Nagagalit lang ako sa mga balatuba, sa mga bastos katulad ni Erwin Sanchez. Yan, gigil na gigil ako sa mga bastos na protestante. Tapos, alam mo yung tipong inaatake nila yung simbahan, tapos nung nagsalita na ako, sasabihin sa akin, igalang mo naman ang aming pananampalataya, nek-nek mo. Diba? Nek-nek mo. Igalang ang pananampalataya, mas nilalait mo simbahan ko. Oh, diba? Yun ang mga impokrita. Igalang mo naman yung faith namin, ang bastos mo naman, Sanrio. Ang bastos nakalagay dyan sa post mo, pagano ang mga Katoliko. Diba? Doon ako galit. Galit ako sa ginagawa nila. Pero pero kung tatanungin ako na kung galit ba ako dahil protestante sila, hindi. It's their choice. And each of us has a right to decide kung saan tayo pupunta. May free will tayo na binigay ng Diyos na dapat din natin igalang sa tao. So whether that they are Protestants or other religions katulad ng mga Muslim, ng mga Buddhist, Judaism, hindi ako galit sa kanila dahil Judaism sila, dahil Muslim o dahil Protestante, hindi. Galit ako sa ginagawa nila kasi nababalasubasan ako. Kaya kapag talaga ang sulpot ay balatuba at balasubas, pinararamdam ko sa kanila kung gaano sila kabastos. Pinararamdaman ko sa kanila, gayto ugali mo, gayto kakabastos sa simbahan, o tikman mo yung lahat. Tikman mo dila ngayon ni Sanrio. Diba? Bastos yung bunganga mo, bastos yung dila mo, nung pinagsasabi mo sa Katoliko simbahan, ipararamdam ko sa iyo at palalasap ko sa iyo yung ugali mo. Ganito ang klase dila mo. Diba? Yung natikman yung dila ni Sanrio, galit na galit. Galit na galit? Sabi ko galit na galit, gustong mas manakit. Sabi kayo nang sabi na ang Katoliko, mga pagano, nung ako na rumesbak, galit na galit kayo. Ano yung kayo lang ang pwedeng magsalita? Kayo lang ang pwedeng magsabing pagano kami. Tapos nung lumaban si Sanrio sa inyong mga protestante kayo na mga sulpot kayo. Diba? Parang kay Denmark. Inedit yung video ko, pinost dun sa page ng SDA. Oh. Nung nilagay ko yung picture niya, pinost ko, tas ang caption pa yung heretical na sinabi niya. Galit na galit. Diba? Pinost niya yung video ko, inedit nila yung video ko dun sa page ng SDA. Ano gusto nilang maramdaman ko? Matuwa? Mag-enjoy? Wow, ang astig de Sanrio. Nandun dun yung picture, nandun yung video. Ganda, oh. Diba? Tapos yung pinost ko yung muka, galit na galit. Cyberbully ka Sanrio, galit na galit sa akin nung pinost ko yung picture niya, pero yung video ko dapat okay lang. Diba? Yung pinost ko yung picture niya, mga Katoliko, galit nang bubuli ako. Pero yung video ko na pinost ni Denmark, hindi nila pinasukan.
Hindi man lang ako pinagtanggol. Di ba baliktad? Pinost ko mukha ng protestante, sila naman na una. Sila na una. Inedit nila yung video ko. Nung pinost, yung mga Katoliko, walang reaksyon. Hinayaan nila ako mabuli ng mga SDA. Yung pinost ko yung picture ni Denmar, ako binuli ng Katoliko. Parang baliktad, di ba? Dapat nga ako yung ipagtatanggol ng Katoliko kasi protestante kalaban ko. Pero hindi ganon yung nangyari. Yung mga Katoliko pa nang bully sa akin dahil pinost ko picture ni Denmar. Nambubuli daw ako. Pero yung video ko, na pinost nila, anong tawag ng veneration? Pagpaparangal? Taray, di ba? Kaya, yun yung sinasabi ko sa inyo mga kapanalig ko, no? Basta sulpot at inaatake yung simbahan, kalaban yan. Suportahan nyo yung mga taong lumalaban sa sulpot. Hindi nilalagyan ng awa pag-aral ang usapan. Protestante yung kalaban ko, kinampihan. 'Di ba? Sarili kong kapanalig, nilaglag ako sa protestante. Protestante 'yon, kalabang ko. Tapos yung inedit yung video ko, hindi man lang ako pinagtanggol. Okay, sana ako pinagtanggol ako eh. Yung mga lalakas pa magsalita sa akin sa comment section. Kung makangarag at makatalak sa akin, hindi nga ako pinagtanggol nung inedit yung picture ko ng mga Katoliko. 'Di ba? Pwede tayong magkaroon ng kredibilidad na manita at itama ang isang mali kung meron ka na rin namang nagawa para dun sa taong yun. Lalo na kung ang issue pa dyan ay yung mga edit-edit dyan sa mga picture, sa mga video o pagpo-post. Diba? Kaya mahalaga na bago tayo magbigay ng isang salita, no, sa mga nakikita at naririnig natin sa ibang tao, alamin nyo muna kung ano yung punot dulo. Hindi ka basta-basta sasawsaw at hindi ka basta-basta magsasalita. Kasi ang bawat salita na sinasabi natin, negatibo man o positibo, pag yan ay nabasa ng hindi sasang-ayon sa'yo, magdudulot yan ng pag-aaway-away. Hindi na yun debate, away na yun. Nag-aaway na. Yun yung hindi maganda. No, kaya sana po nagustuhan ninyo ang live presentations natin ngayon. Hapon na po kasi at magpapaano pa ako ng mga alaga kong hayop. No, sana nagustuhan niyo po ang ating presentations for today. Nag-enjoy po kayo sa aking inilatag sa inyo, no. At maraming pong salamat sa lahat po ng sumuporta sa akin. Lalong-lalo na sa mga dumamay at nakiramay po sa akin nung panahon na ako ay nasa unos. Salamat po at kayo ang nagsilbing payong ko sa panahon na namomroblema ako. At ngayon na okay na po kami ni Kuya Hamsky Ray, gaya ng aming napag-usapan, it's payback time! No? Kami ay papasok naman sa grupo ng mga revealers. No? Malaking grupo yan ng mga INC sa TikTok. No? Doon din kami magsasabog ng agwa bendita sa mga iglot na ito, no? So hindi pa namin napag-uusapan ni Kuya Hamsky kung ano yung plano namin. Pero nagsabi na sa amin si Kuya Hamsky na tinatawag kami ng mga Catholic defenders doon sa TikTok, kinakailangan ng mga Katolikong defensor. So di pa kami nag-uusap kung kailan kami sasabak naman ng bardagulan sa TikTok. Kaya for sure, ibang Facebook ko at iba din doon sa TikTok. Pero mas sa TikTok, mas malala. Mas malala ang mga bardagulan doon, talagang grabe. So, ayun lang po, maraming salamat kasi tingnan niyo po yung mga aso ko. Yung mga aso ko kinukulit na ako, gusto nang lumabas. So, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, at maraming salamat po sa inyong lahat. At once again, sa bumubuo po ng SPMS, humihingi po ako sa inyo ng paumanhin. Dala lang po ng galit ko, kaya ako nakapagsalita sa inyo ng ganon. Lalong-lalo na kay Kuya Hamsky Ray, humihingi ako ng sorry sa'yo. Alam mo naman, ang tao, may iba't ibang pamamaraan kung paano nila ipapakita yung galit nila. Nagkataon na ganun talaga ako magalit. Alam nyo naman po ang dola ninyo, iskwakwa. Iskwakwa ugali ni Sanrio. No, hindi ako formal na tao. Talagang ang ugali ko pangkanto. Kaya ganun ako mag-deliver. Pero, ganun pa man, hindi ko naman po siya dinibdib.
Dala lang siguro talaga ng emosyon ko, yung galit ko sa mga SDA, kaya ako nakapagsalita ng ganon. Kaya humihingi po ako ng paumanhin sa mga na-offend ko na kaanib ng SPMS, sa mga na-offend ko na followers ni Kuya Hamski Ray, sa SPMS mismo, sa ibang mga CFD na na-offend, no, dahil sa mas gusto nila si Kuya Hamski at di sila naniniwala sa akin, humingi po ako sa inyo ng paumanhin. At ina-announce ko din po na okay na po kami ni Kuya Hamski Ray at hindi pa lang po kami ngayon hindi pa kami ngayon nakakapag-usap kung ano po ba yung plano doon sa pagtatandem namin. Actually, magtatandem pa kami. Magtatandem kami na labanan at gibain ang INC under ng Revealers Group dyan sa TikTok. Kaya ipagdasal nyo po kami ni Kuya Hamski dahil umiibang level na kami. Nagti-TikTok na kami, di ba? Magti-TikTok na. Magulat kayo, nagti-TikTok na din ako. So, papasukin na rin namin yung mundo ng TikTok. Kaya, ako naman, di ba? Bahala na ang Diyos sa amin kasi marami ring magagaling na INC doon sa TikTok. So yun lang po, please subscribe on my YouTube channel sa Rio TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood at pagtsatsaga po sa bunganga ni Sanrio na 24/7 hindi po tumitigil kakakuda. Yun lang po, maraming salamat. God bless you. Kain na po tayong lahat.